Topic po natin, mga bawal gawin kung mataas ang cholesterol ninyo. Okay? Baka meron dito mga ginagawa nyo kasi marami talaga mataas ang cholesterol ngayon. Sa blood test makikita yan. Okay? Pag high cholesterol, bago natin pakita yung mga hindi dapat gawin, explain muna natin. Yan ang nangyayari. Ito yung ugat o artery pagbata pa tayo. Pag tumatanda, yan, nababarahan ng cholesterol. Maraming kinakaing matataba, naninigarilyo, sobrang stress, may diabetes, may high blood, yan, no? Pakapal ng pakapal yung bara, hanggang very high cholesterol, magbabara, atakihin sa puso. Ito muna komplikasyon, kaya natin pinag-uusapan to. Pwedeng magbara yung mga artery sa paa. Pwedeng magbara sa puso, stroke. Heart attack sa puso. Pag sa utak, stroke. Pwede ma-high blood. Pag nagbabara yung mga artery natin, pwede rin makalala sa diabetes. At hindi lang to, high cholesterol, pati gallbladder stone, bato sa apdo, pati pancreatitis, pwede rin dahil mataas ang cholesterol. Kadalasan, dapat blood test talaga para makita kung mataas ang cholesterol mo. Hindi makukuha sa sintomas. Pag may sintomas na, komplikasyon na. Late na. Pero paminsan-minsan, meron tayong makikitang senyales bukod dito. Meron ibang possibility na senyales na pag mataas na mataas talaga cholesterol mo. Yung iba, nagtatae, walang gana kumain. Ito, pag masakit na ang dibdib, syempre, sa puso na yan. Laging pagod. Minsan may lipoma. Mga taba-taba din yan. Pero hindi naman talaga siya. Pero taba din siya. Hindi naman siya talaga sign, pero minsan nakikita rin yan. Ito, sign to ng high cholesterol. Ito, xanthelasma. Pwede mo pakita, Doc Lisa. Yung merong parang madilaw na mataba dyan, no, sa may mata, sa ibabaw. Yan, no. Pag nakakita kayo ng ganyan, high cholesterol yan. Minsan, pati yung bilog ng mata natin, ito, sa bilog ng mata, may kulay puti. Tawag dyan, arcus senilis. Or corneal arcus ito. Yan, meron din yan. Yung iba nadidepress pag high cholesterol, tumataba, heart palpitation, at iba pang problema. Pero marami, overweight lang, kailangan mo pa-check yung blood test nila. O minsan kasi namamana to. O ito na, 10 bawal gawin. Number 1, syempre, hinay-hinay na at iwas na sa trans fat. Okay, ano ba tong trans fat? Maraming klaseng fat. May saturated fat, may trans fat. Yung trans fat, nagpapataas ng LDL, yung bad cholesterol. Diba? Kaya hindi maganda. Okay, gumamit ng partially hydrogenated oil. Basta prito. Ayan, mga pritong gusto natin na fast food. Ayan, mataas sa trans fat. Margarine, mataas rin sa trans fat. Ayan, foods high in trans fat, kahit mga pie, prito Nako, chicken nuggets, donut, paano na yan. Hindi ko sinabi wag kumain Pwede kayo kumain mga once a month, pero kung takot kayo sa high cholesterol ninyo, iwas na sa ganito. Diba? Trans fat, ayan margarine, baked goods, fast foods, sa full cream milk meron din. Okay, yan ang number 1, trans fat. Second, bawal din ang saturated fat. Saturated fat sa karne naman to. Okay, meat, taba ng baboy, taba ng baka, hotdog, mga processed meat, ayan mga salami, chorizo, yan very processed foods siya. Yan. So ito po, ito yung iwasan, trans fat, iwas. Saturated fat, iwas. Ang okay lang, itong unsaturated fat. Ito yung good. Ito yung bad and bad. Iiwasan natin. Tulad na sinabi ko, trans fat, yung mga margarine, baked goods, processed food, saturated fat, yung mga karne, meat, pork. Yan. Unsaturated fat, ito maganda. Avocado, walnut, gulay, at iba pa. So, iwas tayo sa mga ganito. Okay? Paminsan-minsan kasi nakakataas talaga ng cholesterol. Prito kasi. Prito ang kalaban natin dito. 'Di ba? Puro mantika.
Number 3, bawal din gawin, huwag hayaang ma-stress ang katawan. Pag nai-stress tayo, yan, mas mapapakain tayo. Yung iba, may bad habits pa, kaya tumataas din ang cholesterol. Hindi maganda. Kulang sa fiber. Ang fiber, pampababa ng cholesterol. Kaya mga oatmeal, maganda po oatmeal. 1 cup of oatmeal a day, bababa ng 10% ang cholesterol mo. So, mga gulay, mas marami kang gulay kakainin, kangkong, talbos, ampalaya, spinach, lahat yan, malunggay. Pag maraming gulay, bababa ang cholesterol mo. Kasi may fiber siya. Siya yung pampababa. Ito, yung mga prutas. Pwede rin yan, strawberry, apple. Apple, balat ng apple. Mataas sa fiber, nakakababa ng cholesterol. Yan ang mga good foods. Kaya dapat kakain yan. Yan, high fiber foods. Yan, broccoli, avocado, strawberry, nuts, lahat ng green leafy vegetables. Munggo kasama. 5, bawal. Siyempre, alak, bawal. Di ba? Moderate drinking, di ba? Nakakataba. Mataas ang calories. Around 150 to 200 calories ang beer. Red wine, mataas din sa calories. May pulutan ka pa na chicharon bulaklak, di ba? So, high cholesterol talaga yan, di ba? Pulutan, crispy pata. Number 6, smoking, di ba? Cholesterol, nakakabara sa ugat. Smoking, nakakasira sa ugat. So, pareho silang deadly. Sabayan, high cholesterol with smoking, mataas ang risk for stroke and heart attack. Yan po, bilang cardiologist, yan talagang tinuturo namin. Siyempre, bukod sa klase ng kinakain, sa dami din ng kinakain. Nasa dami. Meron tayong secret. Paano masusukat yung dapat nyong kainin? Maganda. Gagamitin lang natin ng kamay. Overeating, overindulging. Tingnan natin na. So, bukod sa overeating, sinamba ko na rin, too much sugar. Alam nyo naman yung mga sugar na hindi maganda talaga. Sa weight gain at triglyceride. Cholesterol or triglyceride, pareho nakakataas yan. Ganito ang sikreto, Doc Lisa, maganda to. Ang protina natin, yung karne, yung baboy, o yung chicken, kasing laki lang ng palad. Hindi kasama ang daliri, ito lang. So, ang pork chop mo, dapat ganito lang, kasing laki ng palad mo. Okay? Pag bata ka, maliit ang palad mo, yun lang kakainin mo. Kung malaki kang tao, malaki palad mo, mas malaki makakain mo. So, isang palad lang, isang palad lang ng karne. Ang kanin mo, carbohydrates mo, dapat kaya mo idakot sa kamay mo. So, 1 cup of rice lang. Kumuha ka ng rice. 1 cup lang to eh. Hindi ka naman makaka 2 cups dito. Okay? So, ito ang karne, ang rice, pag ganito. Pagdating sa gulay, gaano karami, isang feast. Marami ang feast, di ba? O malaki yan. So, lahat ng gulay, ganyang karami, ganyang ka-bunch ang gulay mo. Pero pag bibigyan ka naman, may taba ka eh. May butter, may mantika, pero thumb lang. Pero hindi buong thumb ba? Hindi buong thumb, hanggang dito lang, ito lang. Itong upper thumb lang yan. I think malito. Pag buong thumb yung butter mo, ang dami nun yan eh. So, depende. So, dapat malaki ang kamay mo. So, Doc Lisa, ang kanin mo dapat ganyan lang. Hindi ganyan. Pag ganyan, bawal na. O, pag ganyan, na yon, katakawan na yon. Baka may mag-comment, paano kung construction worker? O sige, pwede mas marami. Construction worker, nagbubuhat ka na mabigat. Pwede yon, pero pa nasa office ka lang. Yan lang, ha? Tandaan nyo, palm, cup, rice, fish, vegetable, tsaka thumb, for butter, oil, mantika, ano yung mga gusto nyo. Number 8, bawal laging upo. Masama laging upo. Sabi nga nila, ito na ngayon yung bagong deadly ngayon eh, yung laging upo eh. Oo. Kaya maraming ways na hindi laging upo. Maraming sakit ang laging upo. Lalakit yan, sasakit ang likod, varicose veins, mas magmamanas, masama sa puso, mas tataba, lahat yan. So may tips nga sila, ito pa, ang dami problem sa laging nakaupo. Digestive issue, mental health, circulation, pati buto, mahina. May tricks para mas maka-exercise. Bakit mag-exercise? Bababa ang blood sugar,
gaganda blood pressure at bababa ang cholesterol. Ayan, no? Habang may kausap daw sa telepono, maglakad-lakad. Yan. Every 30 to 45 minutes, ipa-alarm yung cellphone. Okay, dapat lakad ka na. Lakad. Pwede ka konting squat, konting galaw-galaw. 5-minute break. Maglinis-linis ng bahay. Standing desk. Pwede siguro standing desk. Minsan, merong computer na nakatayo lang, o nakataas mo lang, o di nakatayo, sipa-sipa ng paa para hindi laging upo. Dapat ba nag-video tayo, nakatayo din. Ayan, no? Imbis na manonood ng TV, maglakad-lakad na lang sa labas ng bahay. Gawaing bahay, yan, no? Tips to move more. Yan ang sikreto para humaba ang buhay. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 9, hindi binabantayan ng timbang. Yan, siyempre, pag overweight, mas mataas cholesterol, mas may diabetes. Yan ang mga bawal, magpataba. At number 10, siyempre, bawal din, hindi magpa-check up. Diba? Dapat regular check up, regular blood test. Ito si Doc Lisa, mataas ang cholesterol eh. Nung time na kala namin mababa ng cholesterol ni Doc Lisa, siya kasi hindi mataba, pero sa lahi niya kasi, natigil namin yung atorvastatin eh. Do not skip medication. Tumaas. Ngayon naka-atorvastatin siya na, pero mababa lang dose niya. Mga 3 times a week. 3 times a week ka? 5 times a week. Oh, hindi naman daily kasi hindi man ganun kataas. Tsaka wala siyang risk factor. So check up lang sa doktor, tuloy lang at iba pa. Cholesterol level, summary, ayan o, trans fat, medication, lose weight, exercise, limit processed foods. Tapos, ito yung mga gusto natin. Yan. So, combination siya. Yan ang mga gagawin natin. Okay? Sana po nakatulong tong video. Mga bawal gawin sa high cholesterol, mga senyales na pwede makuha natin kung mataas ang cholesterol. Salamat po.